Good morning po. Yan, natutuwa naman po tayo at meron tayong kasama ngayong umaga nito. Puno ang church natin, but I know we are all excited to be in the house of the Lord. Amen? At excited ba kayo? Katabi nyo ngayon? Yan, pakisabi sa katabi mo, good morning. Yan. At sabi mo sa kanya, malamig ang panahon. Huwag kang matutulog. Okay? At sabihin mo sa katabi mo, I'm blessed kasi katabi kita ngayong umaga nito. Yan. Alright. Sige po. Hindi na po tayo magpapakatagal. Alright. We'll dig into the studying of God's Word. Alam ko po, isa po ito sa pinaka-inaabangan natin. Isa po sa pinaka-paborito po natin sa church ay wala pong iba kung hindi yung pag-aaral ng salita po ng Diyos. At again, ngayon po ay nando pa rin po tayo sa topic o sa message series na binuksan po natin last Sunday. At ito po message series na ito ay i-discuss natin from this month down to our anniversary month. This coming August would be our 80th year anniversary. Ang ating pong tinatalakay at tatalakayin is about the blessed church. Okay? The characteristic of the church to be blessed and to gain favor from the Lord. This also includes yung being an individual. Okay? Pag sinabi pong a blessed church, again, a church is not the building or the infrastructure. Ang church po ay tayo po na mga anak ng Panginoon na nagkakasama at nagsasama-sama para sumamba at magpuri sa Panginoon. So ang kahulugan po nito, kapag ka po ang church pinagpala, isa rin po yung paraan na para makita po natin na ang bawat isang individual sa loob ng kapulungan ng Panginoon ay pinagpala din. Ngayon, yun po ang ating pinag-uusapan last Sunday. Tingnan na po natin yung mga myths na naiisip natin para malaman tayo ay pinagpala ng Panginoon o hindi. Yung mga prinsipyo na makita po natin kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. At ngayon, iisa-isahin po natin yon. Ang gagawin natin, hihimayin natin yung mga topic na yon para mas malalim po nating maintindihan kung paano po tayo pagpapalain ng Panginoon bilang individual at bilang isang kapulungan. At ngayon pong umagang ito, ang topic na gusto ko pong ibahagi sa inyo ay pinamagatan po natin the Blessed Church committed to Christ's command. Right? The Blessed Church committed to Christ's command. Okay? So if you have your Bibles with you, doon pa rin po tayo sa teksto po natin, sa pinaka-theme verse po natin, in Acts chapter 2. Okay? Pero ngayong umagang ito, ang babasahin ko lamang po ay yung unang bahagi. Okay? Acts chapter 2 verse 42. And then babasahin din po natin yung John chapter 14 verse 23 as a reference doon po sa pag-aaral po nito para mas lalo po nating maintindihan at mas malalim natin na magkaroon ng pangunawa sa topic po na ito. At ano po ba ang kahalagahan kung bakit tayo kailangan nagko-commit doon sa mga pinag-uutos ng Panginoon sa atin? Alright? Tumayo po tayo lahat as we give reference to the reading of God's Word. Alright? Ito po ang sinabi sa Acts chapter 2 verse 42. Just follow me with your eyes. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. That is Acts chapter 2 verse 42. And in John chapter 14 verse 23, ito po ang sinabi. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. May the Lord be blessed sa reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon aming dakilang Diyos, maganda pong umaga, Panginoon, sa iyo. At salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin na kami ay ibinangon mo sa magdamag na kapahingahan. Panginoon, nakaloob mo for all throughout the week, marami po sa amin pagod. All throughout the week, Panginoon, marami sa amin stress, dakilang Diyos. At ngayon, may panibagong linggo, Panginoon, kami na patuloy na encourage mo kami ng iyong salita. Hahamunin, Panginoon, ang iyong salita at matitibayin ang pananampalataya namin sa pagitan ng iyong biyaya at ng iyong salita. Samahan niyo nga po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita ngayong umagang ito. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po akong instrumento niyo, dakilang Ama, upang malinaw po, Panginoon, na maihayag
yung gusto niyo po, Panginoon, mensahe na aming mapakinggan at matutunan at may apply sa buhay namin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, kayo po maluwalhati, kayo makita sa pag-amin yung salita sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Alright? Para na po tayo magsipo. The blessed church committed to Christ's command. Okay? Ang ibig sabihin po ito, ang gusto pong pinaka-main context of the message is this. Yung maintindihan po natin, yung obedience po, dun sa mga binibigay ng command sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, would mark, okay, is a mark of our love sa Panginoon. It leads to deeper intimacy and favor from the Father. Yung daw pong pag-ibig natin o yung pagsunod natin sa Panginoon, sa whatever commands na ibinigay ang Panginoon sa atin. Kapag ka daw po pala sumusunod tayo sa Kanya, ito po ay nagiging simbolo o ito po ay nagiging patunay sa Panginoon na tayo po ay umiibig sa Kanya at gusto po nating lumalim yung ating pong relasyon sa ating pong Ama. Okay? At habang lumalalim ang inyong relasyon o ating relasyon sa Panginoon, mas lalo din po natin nakukuha yung favor ng Panginoon. Alam po natin yan in Acts chapter 2 verse 42 to 47. In the last part of 47 ng Acts chapter 2, sinabi doon, yung favor ng Panginoon dun sa mga anak niya na talagang sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya. Okay? At sumasamba sa Panginoon. Ang sabi doon, and the Lord added to the church daily. Okay? Ibig sabihin mo, that is a symbol of the favor of the Lord doon sa church ng Book of Acts. Ngayon po, tingnan po natin yung unang bahagi dito. In Acts chapter 2, binasa po natin kanina, ang sabi po diyan, ang ginawa ng mga taga-Acts is this. They continued steadfastly, okay, in the apostles' doctrine. Nagpatuloy po sila. Hindi lang po sila basta nakinig ng salita ng Diyos. If you would look at your Bible, okay, our Bible, whether yan ay nasa papel o yan ay digital, it is composed of thousands or millions of words na makikita po tayo dyan. Makikita po natin yun, kung i-divide ang Bible, ito po ay punong-puno ng instructions, ito po ay punong-puno din po ng mga warnings. Bakit po? Ibinigay po ng Panginoon ang Biblia para po sa kapakanan po natin. Okay, meron ako paboritong kanta. Ang pangalan nito, it is a band. Okay, it is isa pong banda ito. Ang pangalan ng banda ito is Burlap to Kashmir. Okay? Mas magandang Christian band yan. Favorite ko yan. During the 2000, early 2000, tinatag to. Naging paborito ko tong banda to kasi ang ganda ng genre nila. Pero isa sa tumatak sa puso ko na kanta nila is yung kinanta nila yung tungkol sa Bible. Binigyan nila ng abbreviation yung Bible. Ang Bible is spelled as B-I-B-L-E. Ang ginawa na abbreviation dito is Basic Instructions Before Leaving Earth. Bakit po? Tayo pong mga tao, hindi po tayo citizen ng mundong ito. Kahit po tayo mga Pilipino, hindi po tayo citizen ng Pilipinas lang. Technically, may dual citizenship tayo. Alright? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang citizenship mo maliban sa country kung saan ka nakatira, ay pag-uwi mo sa langit na bayang ka uuwi. Ganun po yun. Ano po? Ngayon, kapag ka po tayo ay namatay o lumiban ng buhay na ito, na wala po tayong personal relasyon sa Panginoon, dual citizenship din po tayo. Maliban sa buhay mo sa mundong ito, tayo ay hellbound because of sin. And the Lord doesn't want that. Hindi po gusto ng Panginoon na yung kanyang mga nilalang ay mapunta sa impyerno. Kaya more than 2,000 years ago, Jesus Christ came to earth and died on the cross of Calvary to redeem us from our sins and our iniquity. Tinubos po tayo ng Panginoon para hindi po tayo mapahamak at tayo ay maligaw ng landas at papunta sa impyerno. And praise be to the Lord. Kaya kung sa sandaling ito, kayo po bisita, narinig niyo po ito, maganda po na hindi lang po kayo umaattend sa church. Ang maganda po, hindi niyo lamang po kilala si Jesucristo. Ang maganda po, kilala po niya kayo at meron kayong personal na relasyon. Paano mo, Pastor, gagawin yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, let's go back to the Bible. Basic instructions before leaving earth. Bakit nagbitaw ng Panginoon ng mga instruction sa Biblia? Dahil po sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. When the Lord blesses His children, it is always abundant.
At yung pagmamahal ng Panginoon sa sobrang abundant niya, hindi lang niya pinadala yung bugtong na anak niya. Ang ginawa niya, nagbigay pa siya ng gabay sa ating landas. Maliban sa banal na spirito, ay yan ang ginagamit ng Panginoon ay yung banal na kasulatan. Ibig sabihin, punong-puno ng instruction para hindi ka maligaw ng landas. Punong-puno din po ng warnings ang Bible. Bakit po? May mga bagay na baliktaran ng instruction ay mga warning na dapat mong iniiwasan para hindi rin po tayo mapahamak. Kaya po totoo, wala pong tutumbas na bestseller na libro sa buong mundo when it comes to value, none other than the Word of the Lord. Marami magkiklaim, kami ang bestseller na book pagdating ng 2025. Okay, 2025. But the Bible is the most read, most distributed book in the whole world. Okay? Bible din po ang pinaka most persecuted na libro sa buong mundo. Kapag ka po pumunta kayo sa 1040 window ng ating mundo, when I say 1040 window, ito po yung longitude, latitude ng mapa ng buong mundo. Yung 1040 window po na yan po yung window o yung area o mga bansa na bawal po ang Panginoon at bawal po ang banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Hindi ka po pwedeng pumasok dyan na may dala kang Bible. Alright? Pero sa kabila po nito, it is still the most distributed, most valued na salita ang punuan na libro. Bakit po? Kasi nga po sa sobrang yaman po nito ng instruction. Now, hindi na po tayo lalayo pa ng konti. Ang sinabi dito, isa sa naging dahilan kung bakit pinagpala or the primary reason kung bakit po pinagpala ng Panginoon ang Book of Acts chapter 2 na church, ito po kasi yung unang-una nilang ginawa. Hindi lang po sila nagbasa ng salita ng Diyos. Hindi lang po sila bumili ng salita ng Diyos. Hindi lang po sila nag-aral ng salita ng Diyos. Ang ginawa po nila dito, they continued, nagpatuloy po. Ibig sabihin po, nung they continued, makikita niyo po yung consistency nila sa pagbabasa, pagninilay-nilay o pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po nila binabasa yung salita ng Diyos. Ang ginagawa po nila dito, inuunawa po nila. Hindi lang po nila inuunawa ito, ina-apply pa po nila sa kanilang buhay. Bakit po? Again, sabi ko nga po sa inyo, nung nagturo po ko sa Bible School, I actually taught you on pong methods of Bible study. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko na mga Bible scholars, sabihin ko sa kanila, yung totoo, pag nagbuklat kayo ng Bible nyo, maraming magaling mag-interpret ng Bible. Dalawasin ko yan. Lalo na ngayon, napakadami ng gumagaling mag-interpret ng Bible. Pumupunta kay Google, di ba? Nakakapag-interpret ng Bible. Pumupunta kay AI, di ba? Nakakapag-interpret ng Bible. Dalawasin ko na nag-i-interpret ng Bible ngayon. Ang gagaling mag-eisegesis saka exegesis. Ang galing magpaliwanag. Pero hindi nasusukat yung kagalingan mo sa Bible kapag marunong ka lang mag-interpret. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi mo lang ini-interpret, ina-apply mo. It is not about interpretation, it is always the application. Kahit anong natutunan mo, kahit sa eskwelahan, kapag hindi mo ina-apply, wala ding kwenta yan. Hindi po ba? Though, ang kabaliktaran sa salita ng Diyos, kahit hindi mo i-apply ang salita ng Diyos, malinaw ang banal na salita ng Diyos. The word of the Lord will never ever return void. Hindi po yan walang kwenta. Napakayaman po ng salita po ng Diyos. At ang ginawa po ng mga taga-Acts, nagpatuloy po sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. But wait, hindi lang po yun. Bakit sila pinagpala? They didn't only continue in studying the word of the Lord. They continued steadfastly. May adjective na kadugtong. Ang sinabi, they continued, nagpapatuloy, na firm sila doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po sila nasusway. Hindi po sila basta-basta naliligaw ng landas. Marami po mga mananampalataya ngayon, sa sobrang explosion ng knowledge, may marinig lang kayo sa YouTube,
tama yung sinasabi niya. Pag sinabi nito, na gantong sikat na tao, sinabi niya gantong interpretation ng scripture, tama yun. Paano mo nalaman tama? Kasi marami siyang followers sa YouTube. Hindi, yun na po nagiging validation o basihan ngayon kung tama. Di ba? Pero sa panahon noon, hindi po ganon. Ang basihan ay yung firm ka dun sa mga aral at natututunan mo. Ibig sabihin, yung doctrine o yung mga aral na tinuturo sa iyo ay dapat nanggagaling sa salita ng Diyos at dapat firm ka doon. Hindi ka basta-basta umaalis doon. At ang sabi nito, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ano po yung mga apostles' doctrine? Ito po yung mga katuruan ng Bible na ipinasa ng Panginoon sa mga apostol, na yung mga apostol ipinapasa nila sa ibang tao para mas marami po ang makarinig ng magandang balita ng Panginoon upang maraming tao ang hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang po yun, they continue steadfastly in doctrine, pag-aaral ng salita ng Diyos o doktrina, nagpatuloy din po sila into fellowship. Okay, hihinto ko na po muna dito. Now, sabi dito, talon po tayo sa John chapter 14 verse 23. Sabi ito, Jesus answered and said unto him, okay, if a man love me, okay, he will keep my words, all right? And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Marami po sa atin magkasabing mahal natin ng Panginoon, amen? Pag tinanong po ang bawat isa, sino po dito magmamahal sa Panginoon? Sabihin nyo, I love the Lord. The truth of the matter, napakahirap pong sabihin yung salitang mahal mo Panginoon kapag hindi mo kayang patunayan. Mahirap pong sabihin mo sa nililigawan mo mahal kita pero hindi mo kayang patunayan. Mahirap pong sabihin sa asawa mo na mahal mo siya na hindi mo pinatutunayan. Bakit? Ang salitang pagmamahal, madaling bitawan pero mahirap patunayan. Pero ang sabi ng Panginoon, Jesus answered unto him, if a man love me, kung minamahal talaga ako ng mga tao, o ng kung sino man ang nagmamahal sa akin. Sabi ng Panginoon, anong ginagawa? He will keep my words. Ibig sabihin, pinangahawakan yung salita niya. Diba? Pag sinabi ko sa asawa ko, kung talagang mahal ako ng asawa ko, diba? Kahit na maging kulubot ako, mamahalin pa rin niya ako, yun ang tunay na pagmamahal. Loving not because of, but loving in spite of. Diba? Sa Panginoon, ang basihan niya ng pagmamahal ay kung talagang may nagsasabing mahal ako ng taong ito, kung ano man ang sinasabi ko sa salita ng Diyos, sa Biblia, okay, ay pinanghahawakan po natin. Hindi mo ba? Yun po ang tunay na nagmamahal. At ang sabi ito, and my Father will love him back. Isipin niyo po hindi mo ba blessing na kagad yun? Yung pagmamahal po natin, tutumbasan ng Panginoon ng pagmamahal niya. And again, we can never ever outgive the Lord. Pag minahal tayo ng Panginoon, love Him back na mas masigit doon, tutumbasan niya uli na masigit pa yon. Doble at triple. We can never ever outgive the Lord. And He will come to Him and make our abode with Him. Obedience in Christ, okay, in Christ's word is a mark of love, okay, natin sa Panginoon, and it would lead to deeper intimacy in our relationship with God. And if we will have an intimate relationship with the Lord, the favor of the Lord will be upon us. Gusto niyo paliwanag ko po ng mas madali po ito? Alright. Si Pastor BJ po, ay parang anak ko na po yan. Alright? Bakit ba yung mga umaalma? Sige, baguhin natin ng konti. Sino ba yung tumatawag sa akin laging daddy dito? Jello. Sige, gamitin si Jello. Allow me, Jello, to use you as an illustration. Si Jello po, parang anak ko na po ito. Diba? Hindi po kami hindi po niya ako biological father. Okay? Hindi po kayo magkamuka. Lalong hindi po kayo magkasing katawan. Di ba? Kasi pag si Kuya Jello po, tumayo sa likuran ng tripod na to, hindi niyo na po siya makikita sa sobrang payat niya. Okay? Pero mahalaga po si Jello sa akin. Tinatrato ko po parang anak yan eh. Di ba, Jello? Opo. Opo ano? Opo, Daddy. Iyon. Okay. Kita niyo naman, di ba? Pag lumapit sa akin, humingi ng pabor sa akin yan, maaaring pagbigyan ko yan.
Napagbigyan ba kita? Sapatos. Balik na tayo kay Pastor BJ. Mahirap gamitin illustration to eh. Gamitin natin. One time po, pumunta yung mga young people sa bahay. Tapos sabi ni Jello sa akin, Dad, punta ng dad to. Ay ko, sige, okay lang, anak. Bakit ba? Dad lang ng dad. Okay. Tanggap. Pag pumapasok po sa bahay na, hindi po namin pinapasok sa front door namin. Laging sa dirty kitchen. Okay, doon po papasok. Nung time na yon, nasa dirty kitchen po yung mga sapatos ko. Pero nung ginawa po ni Jello yung ginawa niya yun, ipinasok ko na po yung sapatos ko sa loob ng bahay. Tapos hindi ko na rin pinapapasok si Jello. Kasi unang punta niya, Dad, mag-sports best na eh. Wala akong sapatos eh. Ang ganda ng puting sapatos mo dito, Dad. Ay ko, ayos to ah. Ay ko, wala pa nga akong papalit dyan eh. Tanong, binigay ko ba sa kanya? Pag-uwi, sabi ko sa kanya, sige, sa'yo na to. Thank you, Dad! Di ba? Hindi pa tapos yun. Ay sa kanya, Dad, nakita namin siya dito, luma yung sapatos niya. Dad, luma na yung sapatos ko. Church party sa may hotel. Binigyan ko siya ng brown na leather shoes. Hindi ko na nakita ginagamit. Sira na, no? Gawa lang kasi na Shein yun eh. Okay. No offense sa Shein, maganda naman. Ginamit niya yun. Pangatlo, graduation. Wala akong black shoes eh. Kulang na lang, umuwi na ako eh. Sabi ko, alam ko tinatrato kitang anak, pero parang medyo maabuso na to ako. Bilang mapagmahal na tatay-tatayan, binigyan ko siya ng sapatos. So, second hand yung sapatos na yun. Ay, wala pa akong ibibigay sa'yo. Second hand muna ito, binigay ko sa kanya. To the point na makita ko, na pumasok siya sa church at dumi ng sapatos niya, anak, parang saan ka ba galing? Ay ko doon sa anak ko, yung tunay na anak ko, Doy, punta ka sa kotse, kunin mo yung palinis ng sapatos, linisan mo. I even clean the shoes. Tama ba ako? Ako naglinis ng sapatos, tapos binigay ko sa kanya. Bakit? Anak-anakan ko kasi siya eh. Di ba? Technically, dahil anak-anakan ko siya, kahit hindi niya ako biological father, dahil malapit siya sa puso ko, binibigyan ko siya ng pabor. Amen? Tama. Pero, there is a difference doon sa tunay na anak ko. Bakit? Yung tunay na anak ko po, si Kuya Doy. Si Kuya Doy, hindi na po niya kailangan na sabihin sa akin na, Dad, wala na akong shoes. Bakit? Bilang tatay niya talaga ako, mas sensitibo ako dun sa kanyang mga pangangailangan. Bakit? Araw-araw kasama ko siya eh. Araw-araw kadikit ko yan eh. Di ba? Minsan natutulog pa yan hanggang ngayon sa aming tabi pa eh. Di ba? Minsan maglalamig yung Dad, alam ko na. Di ba? Huwag niyo pong isasama si Doy sa kainan. Hindi po kumakain ng 1 million. Kakakain lang ng lunch niyan, ang dessert niyan, kanin uli. Sabi ko, ano meron ba sa tiyan mo? Diba? Anong pinagkaiba po? Kay Jello, I can give him favor kasi anak-anakan ko siya. Dahil yung anak ko, biological son ko yan, at galing sa dugo at laman ko yan, hindi niya na kailangan humingi sa akin kasi mas malapit ang puso ko sa kanya. Tama ba? Ano ibig sabihin po nun? Ganun din po. Kapag ka ang relasyon po natin sa Panginoon ay malapit, alright? Ang pabor ng Panginoon nasa sa iyo. May mga pagkakataon, hindi mo na kailangan humingi sa Panginoon ng pangailangan mo. That is the very main reason why mayroong Bible verse na, sabi to, di ba? Hindi mo na kailangan humingi sa Panginoon because when God blesses, He provides for our needs according to His riches and glory. Kaya po may ganung Bible verse para po sa mga anak niya yun eh. Ang hinihingi mo lang sa Panginoon, yung mga dinidesire mo na magpapaligaya sa iyo. Bakit? Dahil po sa relasyon po ninyo. Ganon din po sa atin. Tayo po, kapag ka po tayo ay malapit sa Panginoon, at tayo po ay tunay na anak ng Diyos, yung pabor ng Panginoon nasa iyo agad eh. Pero again, ang pinaka-context ng message na to,
for us to be the blessed church that God designed us to be, is for us to be committed doon sa Christ command sa atin, sa mga instruction. Meron po akong isang illustration dito. This happened in the early, if I'm not mistaken, 80s or 90s. Hindi ko lang matandaan. Okay? Pero ang tawag dito is, kahit i-google niyo po ito, meron daw pong isang flight, okay, o airline during that time. Ang pangalan po ito is Air Florida Flight 90, okay? Ito po ay US-based na airline, okay? Ito pong nakikita niyong airplane na ito, it is an old plane, but during that time it's a new one. Mga ilang years old pa lang yung plane na yan. It is created or manufactured by Boeing, one of the most popular dalawa lang na mga pinaka-popular sa buong mundo na gumagawa ng aeroplano. It's either Boeing or Airbus. Okay? Now, ito po ay Boeing na 737-200 na airplane. Okay? Pastor, ba't meron yan? During 1982, naging popular po itong Air Florida Flight 90 na ito. Bakit po? Kasi po ito ay nagkaroon ng crash, nag-crash siya, okay, dun sa IC Potomac River shortly after takeoff. Yan. Sa mga sumusunod sa mga airline industry, may nangyaring ganyan. Sa India, yung Air India, yung kaka-take off pa lang, biglang nag-crash yung aeroplano. No? Nangyari din po yan during the 1980s or 1982. Ito yung aeroplano, yung Florida Flight 90. Ang nangyari, nagkaroon ng problema kasi very icy o yung runway, at the same time yung aeroplano kapag ka-icy ang ginagawa sa mga airplane ay dinidi-ice nila yan. Kasi kung hindi, nag-i-stuck yung mga flaps niyan, hindi gagalaw ng maayos. Hindi nagkaroon ng magandang de-icing o mali yung pagkaka-de-ice sa airplane na to that caused the airplane to crash. Okay? And most of the people o most of the sabihin natin mga passengers actually died. Nakakalungkot po. Sino po dito nakasakay na ng aeroplano? Pakitas nga po ang kamay. Pakitas po ang kamay. Taas. Yung mga nakasakay na aeroplano. Yan. Sino yung mga hindi pa? Yung mga hindi nagtaas? Yung mga hindi pa nakapagsakay ng aeroplano, sabihin nyo lang sana all. Okay? Alright? Pero makakasakay din po kayo balang araw. Sino po yung ilang beses na kayo nakasakay ng aeroplano? Taas ang kamay. Yung mga twice o thrice na kayo nakasakay. O yung more than 10 na kayo nakasakay ng aeroplano. Yan. Grabe, meron mga more than 10 yayamanin. Di ba? Kasi mahal, during the 1980s, ang mahal ng airplane ticket, ha? Di ba? Sobrang mahal niyan. Now, sa lahat ng mga nakasakay na sa aeroplano, merong unang-unang ginagawa dyan bago mag-push back yung aeroplano or habang nagpo-push back yung aeroplano, habang nagtataxi yan, bago dumating sa runway yan, may ginagawa yung mga flight attendants. Ano ginagawa nila? Akala ko ba, marami nakasakay. Ano po? Ano po? Yan. Nagde-demo ng ibebenta nila. Nagde-demo sila kung paano gagamitin yung seatbelt, saan makikita yung oxygen, okay, saan makikita yung parang salbabida na nakalagay sa leeg, alright? Mayroong ganyan. Ngayon, medyo moderno na ng konti. Pag may mga in-flight entertainment yung aeroplano na sasakyan nyo, papanoorin nyo na lang sa TV o sa monitor. Hindi ba? Ganun yan. Pero mahalaga po yun. Ngayon, tatanungin ko yung madalas nakasakay na ng aeroplano, ha? Sa sobrang dalas yung sumakay ng aeroplano, may mga pagkakataon, pinakikinggan niyo pa ba yung sinasabi ng flight attendant? Yung iba, habang nagsasalita pa yung flight attendant, umu-order na di ba? Sabi niya, order na ako ng merienda mamaya. Okay. O kaya, hindi pa nagte-take off, natutulog na, hindi pinakikinggan. Alright? Ngayon, ang passengers po nito ay madami. Okay? Marami po ang pasahero po nitong Florida Flight 90. Okay? Alam niyo po ba, meron po ditong ilang naligtas. Almost everybody died. Only a handful of people were actually saved from this tragedy. Isang flight attendants seriously injured. Kung hindi ako nagkakamali, 4 or 6 of the passengers actually survived the crash. Even though, of course, they were injured,
but they survived the crash. And when they were asked, paano ka nag-survive? Anong ginawa mo? Ang sabi nung mga nakaligtas ay ito: we followed the instructions of the flight attendant during the pre-flight briefing. Bago umalis, yung safety briefing, yung idinedemo na tingin natin walang kakwenta-kwenta, okay, at akala po natin ay pampahaba lang o pantanggal o pang-entertain lang sa atin bago lumipad yung aeroplano, mahalaga pala yun. So sabi nila, pinakinggan po namin yon. What's the moral lesson of this Air Florida Flight 90 tragedy? Obedience to right instructions, specifically in crisis, okay, can mean the difference between life and death. Okay? Similarly, when we obey Christ's command, okay, kapag sinunod natin ang mga utos ng Panginoon, we live in alignment with His will and experience His blessing. Ulitin ko po kapag po sumunod tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoon sa atin, ininaalay natin ang sarili po natin doon po sa kalooban ni Lord, at wala pong kalooban si Lord sa atin kung hindi ang pagpapala. Alright? Every time I would talk of blessings, lagi po ko sinasabi sa inyo na lahat ng pagpapala ng Panginoon, dinudugtungan o inuunahan ng Panginoon ng instructions. Bakit po? Tinitingnan po ng Panginoon sa atin kung karapat-dapat po ba tayo doon sa mga pagpapalang ipagkakaloob niya sa atin. Kaya kung titingin nyo, pag-aaral kayo ng Bible, makikita nyo, napakadaming blessings na ibinibigay ang Panginoon. Pero sa bawat blessing na po pwedeng ibigay ng Panginoon, meron siyang instruction na sasabihin sa inyo para makamtan mo yung blessing na yan. Sasabihin ng Panginoon yan. Ganon din po dito. Kapag nakikinig tayo ng instruction, sinusunod natin yung instruction ng Panginoon, ina-align natin yung pong sarili po natin sa kalooban ni Lord. At hindi lang sa kalooban ni Lord. Ano po ba kalooban ni Lord? The will of the Lord for us is not to harm us, but to prosper us. Biblical po yan, hindi po ba? Sinabi po ng Bible po yan. Ganon din po. Kaya po marami pong napapahamak. Malinaw pong Book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6 or verse 26 or the whole chapter ng Deuteronomy. Makikita niyo po diyan. I-divide po yung chapter na yon into two parts. Okay? This is actually part of the, sabihin natin, pangaral ng Panginoon sa mga taga-Israelites. Two parts, blessing and cursing. Dalawang part yon. Yung una, ipinakita na lahat ng sumuway sa Panginoon, ng mga Hudyo during that time, ipinakita ng Panginoon verbatim ano yung mga pagpapalo ng Panginoon sa kanila. Alright? Pero ipinakita sa kabilang bahagi o sa kabilang banda ng chapter na iyon, na lahat ng sumunod sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Di ba? Isang letter lang naman nagbago doon eh. Pagpapala, pagpapalo. Alright? Pero, yung prior, yun ang pinagkaiba. Obedience leads to pagpapala. Disobedience leads to pagpapalo. Maliwanag po yun. Basahin nyo po, makikita nyo po yun. Ganon din po. Kaya po may mga naligtas dito na siguro hanggang ngayon buhay pa sila dahil sumunod sila dun sa mga instructions. Christians, my fellow brothers and sisters in Christ, kung gusto po nating hindi tayo mapahamak sa mundong ito, isa po yun sa pinakamagandang blessing. Kung ayaw po nating mapahamak, sumunod tayo sa mga instructions ni Lord. Now, may mga napahamak din po dito, hindi lang sa hindi nakinig at hindi lang nakinig, kung hindi rin nagbasa ng mga safety manuals. Marami sa atin, hindi natin alam kung ano hindi dapat ginagawa at dapat natin ginagawa kasi hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano po kayo nakakarinig ng salita ng Diyos? Kapag tuwing linggo lang kayo magbabasa ng salita ng Diyos, di ba? O tuwing linggo lang kayo makakarinig ng salita ng Diyos, kulang ang instruction sa inyo. Hindi po ba? Bakit po? Ang araw po ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang instruction mo lang, panglinggo lang.
Kaya po maraming mga mananampalataya, pag linggo talaga namang ang lakas ng pananampalataya eh. Pagdating ng Lunes, nangihina na eh. Pagdating ng Tuesday, natetempt na eh. Pagdating ng Wednesday, nagkakasala na eh. Minsan nga, hindi pa tumatawid ng linggo. Patapos pa lang ang service, nagkakasala na. Bakit? Eh, mahina sa salita ng Diyos eh. And the very main reason why Acts chapter 2 church was blessed by the Lord, because they continued firmly, steadfastly in the apostles' teaching, in the doctrine of the Lord, in the instructions of the Bible. Ayaw nilang mapahamak, gusto nilang mapabuti, gusto po nila ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lang po palangako ng Panginoon sa kanilang time na to na pagpapalain ka namin pag gaganito eh. Inuna nila yung pagsamba sa Panginoon. Inuna nila yung fellowship, inuna nila yung doctrine, pagpapatibay ng kanilang kaalaman sa salita ng Diyos, kaya po sila pinagpala. Similar with Air Florida Flight 90. Those who understood, those who listened doon sa safety instruction, those who followed, and doesn't only listen but follow the instruction, nung magkakras sa aeroplano, yun ang mga naligtas. Hindi po ba? Pakita po natin po yan. Ngayon, tatlong bagay po na makita natin. Siguro naman, nagkaroon na tayong matinding pag-unawa o picture kung anong kahalagahan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ngayon, tingnan po natin kung paano natin susundin yan. O ano yung karakteristik na yan. Una, following Christ's command means we are rooted in the revelation of God. Rooted in revelation. Ano po sabi ng Colossians chapter 3 verse 16? Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ang sabi po dito, ang gawin po natin, maging malalim ang ugat natin dun sa mga inire-reveal o ipinapakita sa atin ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Ibig sabihin, make the Bible reading a daily routine in our life. Maging bahagi ng lifestyle natin yung teaching of the Word of the Lord. Hindi lamang po sa sarili po natin, hanggang sa pamilya po natin, hanggang po sa ministry natin, hanggang sa personal life natin, even in our relational life, dapat yung Bible ang nagiging basihan ng tama sa buhay po natin. Ibig sabihin, maging malalim ang ugat mo. Kapag ka po may isang puno, okay, ang mahalaga po dyan, lalo tayo po mga Pilipino, sa Philippines, tayo po, approximately, dinadaanan tayo ng average of 23 to 26 storms every year. Sabi nila, mas marami pa daw ngayong taon na ito. Pero marami mga puno, sa kabila ng binabagyo tayo, okay? Isa sa pinakamatinding bagyo dumaan sa atin yung Yolanda eh. Pero sa kabila ng Yolanda, pag pumunta kayo sa Tacloban during that time, may mga punong naiwan nakatayo. Kahit na wala ng sanga, yung mga trunk ng puno, may iwan pa rin nakatayo. At iba doon, nagligtas ng buhay kung saan nakakapit yung mga taong inanod ng tubig during that time. Alam niyo kung bakit sila nanatiling nakatayo? Kahit na binabayo sila ng hangin, kaliwat kanan, likod at harap, sa kabila ng ilang gano'ng kabilis yung hangin o gano'ng kalakas yung bagyo, kaya sila nanatiling nakatayo sa kabila ng bagyo dahil malalim yung ugat nila. Malalim yung pinagkakakapitan. Ganon din po, ang mga tao, tayo po mga tao, hindi lang po 26 na bagyo dumadaan sa atin. Kaya nga po merong famous na quote eh, bakit when it rains it pours? Kapag may dumating na problema, sunod-sunod dumadating ang problema. Wala pong sino mang tao, kahit Kristiyano, na hindi dadaan sa pagsubok at bagyo ng buhay. Pero ang pinagkaiba ng Kristiyano na matapat sa Panginoon at matibay sa salita ng Diyos, yung Kristiyanong hindi matibay sa salita ng Diyos, kapag ka po dinaanan ng bagyo, natutumba agad. Kaya po marami mga mananampalataya, hindi lang mabati sa church, natitisod na kagad, umaalis na. Kahit na may konti kakulangan lang, may konti mga kailangan, hindi na punan kagad, tumatalikod na kagad sa Panginoon. Hindi lang natanggap sa trabaho, tumatalikod na sa Panginoon. Nawalan lang ng gamit, tumatalikod na sa Panginoon. Break ng boyfriend o girlfriend, tumatalikod na sa Panginoon. Napagsabihan ni pastor, tumatalikod na sa Panginoon. Kaya may mga ganong mga mananampalatayang mahihina. Bakit? Kasi hindi malalim sa salita ng Diyos.
We are to be rooted in the revelation of God. So kung gusto po natin ng pagpapala na maging matibay tayo sa kahit anumang bagyo na dumadaan sa buhay natin at dadaan pa sa buhay po natin, I don't want to prophesy but it's true. Okay, dapat po tayo magpakalalim sa katuruan ng salita ng Diyos. We need the word of the Lord to become the primary foundation of our life. Bakit? Because we will be easily be shaken kapag hindi po malalim ang ating pundasyon. Ang building na ito, hindi po pwedeng maitayo ang building na ito na ang pundasyon ay gabewang ko lang. Ang building na ito, I'm pretty sure, may mga engineer po ba dito? May engineer? Engineer meron? Engineer. Meron po din tawag na strength of material. Ibig sabihin, sinusukat mo yung bakal, sinusukat mo yung simento, at pinag-aaralan nyo kung gaano kalalim yung pundasyon commensurate sa taas ng building. Habang tumataas ang building, lumalalim ang pundasyon. I would remember nung ako po ay hindi pa work from home, pumapasok ko sa Ortigas. Yung katabi ng Tektite, may tinayong building. May harang, sinisilip ko po eh. Ay, ba't napakalalim naman ito? Siguro may basement parking to. Pero maliban doon, from the building, nakikita po namin, sa floor namin, 7th floor kami, nakikita po namin, hindi lang siya basta parking lang. Pundasyon pala yun. Binubuhusan ng napakadaming metriko tan ng simento. Bakit? Kailangan malalim ang pundasyon. Bakit? Para pag lumindol, pag bumagyo, hindi matitibag agad yung building. Ganon din po mga mananampalataya. Kung gusto po natin ng pagpapala na kung tayo ay dadaan sa bagyo na wala makapagsabi na hindi kayo dadaan doon, ay tayo ay magiging matibay dahil malalim po tayo sa salita po ng Diyos. Diba? Make the Bible reading be a daily routine of our life. Ano sabi ng Bible? Diba sabi ng Panginoon sa Biblia, sa salita ng Diyos, meditate in the Word. Di ba sinabi ng Bible? Ang sabi ng Bible ay, meditate in the Word day and night. Sa isang araw, may day. Sa isang araw, may night. Ibig sabihin, hindi mo pinalalagpas ang buong araw mo ng umaga na wala kang pagkain ng salita ng Diyos. Hindi mo rin palalagpasin yung gabi mo na matutulog ka na walang salita ng Diyos. Sino po dito ang hindi kumakain ng breakfast? Maliban sa mga naka-intermittent fasting. Ako po kasi, hindi ako nag-intermittent fasting. Ang ginagawa ko po, intermittent feasting. Kaya po, kain mo ng kain, maya't maya. Okay? Tama? Pati si Kuya Doy. Alright? Now, ang sinasabi po natin dito, hindi nyo po magsusurvive kayo sa buong araw na hindi kayo kumakain. Iba po sa inyo, kailangan may breakfast, kailangan may lunch, kailangan may dinner. Yung iba sa inyo, kapag nawalan ng merienda, di ba? Sigurado mainit ang ulo nyo. Hindi ba? Ganon din po, kapag po hindi natin finifeed yung soul natin ng salita ng Diyos, nagiging mahina tayo. Nawawalan ng sustansya yung katawan natin. Ganon din po, we are to be rooted in revelation of the word of the Lord. And that is what happened in the book of Acts. They rooted themselves in the revelation of God and they did it every day, every single day, consistently committed to reading, studying, and acknowledging yung mga itinuturo ng Panginoon po sa kanila. Now, ask ourselves, are we rooted in God's Word? Pastor, I'm reading God's Word. I'm not asking if you're reading God's Word. My question is, are you or are we rooted in God's Word? Reading, binabasa mo lang. Sa mga English teacher dito, ng mga kabatch ko, mga nag-high school, ang reading dati, hindi lang reading class, reading and comprehension. Hindi mo lang binabasa, inuunawa mo. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi lamang po reading and comprehension. Dapat sa atin, reading, comprehension, and application. Yung po pinakamaganda. Are we rooted in God's Word? Or are we ruled by words? Sabihin natin, views or ways. Iba po sa atin. Ano ba sinusunod mong prinsipyo? Prinsipyo ng Panginoon sa buhay mo o prinsipyo ng mundo? If I am a doctor, ang susundin kong prinsipyo, medical books. Tama ba?
If I am a lawyer, ang susundin kong prinsipyo ng lahat ng desisyon ko sa larangan ng batas is none other than the Constitution of the land. Okay? Pero kung buhay ang pag-uusapan, dapat ang basihan ng tama at prinsipyo mo, Bible. Hindi ba ba? Yun ang buhay eh. Doon ang gagaling ang buhay sa Panginoon eh. Now, we are to be rooted in God's Word or rooted in Revelation. If we want this church to be blessed by the Lord, if we want every individual in this church would be blessed by the Lord, kailangan malalim tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, tatlo lang po ito eh. Pangalawa, resilient in resolve. Okay? Resilient in resolve. Ano po ibig sabihin ito? Ng pagiging resilient in resolve? Strong, ibig sabihin. The word resilient is not new to Filipinos. Because all over the world, Filipinos are known to be the most resilient people sa buong mundo. Pero bago natin puntahan yan, okay? Ano po ba ang sinasabi ng Acts chapter 2 verse 42? They continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship. Tuloy-tuloy. Resilient. May problema, nag-aaral ng salita ng Diyos. Masaya ang buhay, nagbabasa pa rin ng salita ng Diyos. Silang ang buhay, nagbabasa pa rin ng salita ng Diyos. May mabigat na pinagdadaanan, nagbabasa pa rin ng salita ng Diyos. Matibay pa rin sa salita ng Diyos. Again, the word resilient is not new to Filipinos. Bakit po? Bakit tayo tinawag na most resilient people in the whole world ng bundong ito? Bakit po? Kasi Pilipinas po ay parang Bangladesh. Lagi po tayong dinadaanan ng bagyo. Sa Pilipinas lang po kayo makakakita ng binabagyo pero nagtatawanan ng mga tao. Di ba? Malulungkot sandali pero nagtatawanan na maya-maya. Di ba? Dito lang kayo makita na may namatayan. Di ba? Naglalaro ng baraha mga tao. Pumunta po kayo sa ibang bansa. Pag namatayan sila, talagang nagluluksa. Dito, kapag ka namatayan sa Pilipinas, hindi nagluluksa lang mga tao. Di ba? Nagaano? Hindi sila nagluluksa, nagsasakla sila. Di ba? Sugal eh. Now, pagka Kristiyano, sa ating kamatayan, wala namang anong kamatayan, pauwi ka ng langit eh. Sa ating masaya tayo pag namamatay. Talaga, Pastor? So kapag ka namatay yung isang tao, nag-celebrate tayo. Oo, nasa celebration of life. Nalulungkot tayo kasi nawala sila, pero masaya tayo kasi palangit sila. Yan, kung Kristiyano yan. Pero kung hindi, nakakalungkot yan. Kasi everlasting damnation yan sa impyerno. Now, sa atin po, hindi po mahirap yung maging resilient. Hindi po ba? Kung hindi mahirap sa atin, hindi dapat ako magtatagal sa point na ito. Kasi tinuturo lang point na ito is for us to be strong sa mga sitwasyon ng buhay natin. For us to continue steadfastly. Dapat hindi mahirap sa atin na mag-aral ng salita ng Diyos. Dapat po hindi mahirap sa atin unawain o basahin ang salita ng Diyos. Dapat hindi po mahirap sa atin na i-apply ang salita ng Diyos. Pero totoo, magharapan tayo, real talk. Yung Bible niyo po, pagkatapos ng linggo, nasaan? Nasa phone, Pastor. Maliban sa phone, nasaan? Doon muna sa physical na Bible. Nabubuklat niyo lang kapag ka linggo. Minsan nagiging dahilan pa ng pag-aaway. Bakit? Nasaan yung Bible ko? Hindi mo alam kung nasaan ang Bible mo. Kasi halatang hindi mo binubuksan. Kasi pag araw-araw binubuksan yan, alam mo kung nasaan. Patunayan ko po. Nasaan ang telepono yung pag-umaga? Pikit pa kayo eh. Dikit pa yung mata nyo dahil sa muta eh. Nakakapa nyo yung telepono nyo eh. Tama po ba? Alam nyo kung saan ang pwesto. Bakit? Lagi nyong ginahawakan eh. So dapat kung alam mo nasaan ang Bible mo, ginagago pa, alam mo kung nasaan yan. Alam mo saan mo dadamputin yan. Alam mo kung anong bubuklatin mo. Diba? Facebook chapter 1 verse 2. Diba? Twitter chapter 3 verse 5. Diba? Yun ang alam ni karamihan sa atin eh. Meron talaga nun, Pastor. Oo, buksan mo. Makikita mo meron nun. Diba? Maraming ganon. Kaya may mga mananampalataya, hindi alam kung anong Deuteronomy, hindi alam kung anong Matthew, hindi alam kung bakit.
Eh kung hindi mo alam yung mga libro, paano ka mas lalalim dyan? Tanungin mo, nasaan ang Book of Matthew? Alam ko, pastor, nasa Bible yan. Ang galing. Saan sa Bible? Nasa Old Testament, pastor. Ayos. Patay ka agad. Kaya, magkakaalaman ka na nagbubuklat ng Bible. Alam bakit? Tumayo tayo lahat as we give reverence to the reading of God's Word. Tapos nang basahin yung Bible verse siya, saan nga ba dito? Si pastor kasi hindi nilagay doon sa PowerPoint eh. Minsan sisisi mo yung projectionist eh. Kasi kayo mga taga-projection, dapat nilalagay nyo kagad dyan. Hirap ako magbukas ng Bible eh. Naiintindihan ko yung mga malabo mata eh. Pero ang pinaka hindi ko maintindihan, yung malabo, hindi ang mata. Malabo ang paningin sa Bible kasi hindi niya binubuklat. Hindi alam. Ano po yung pastor yung chapter? Ano po yung verse? Eh, may problema tayo dyan. Ngayon, kung hindi mo alam, ituturo namin sa iyo. Bakit? Kasi pag natutunan mo, napakaganda. Napakayaman. Resilient and resolve. In trials or in temptations in life, let's hold firm dun sa principle ng Panginoon. In temptations in life na pagsubok ng pinagdadaanan, na pinabalikan mo. Kahapon po, nag-uusap kami ni Pastor BJ, Pastor Christian, we were talking. Sabi namin, ano ministerial verse mo? Sabi ni Pastor Christian, ano yung sa'yo, Pastor? Sa Matthew ba sa'yo? Tama ako? Matthew 1:37 ang sabi doon? Nothing is impossible with God. Ministerial verse po niya yun. Kaya kahit, kunyari, may dumadaan sa kanyang pagsubok, sabihin niya, nothing is impossible with God. Kaya po, tagal nang nagpapastor ni Pastor Christian. Kahit may pagsubok sa buhay, may pagsubok sa pamilya, o siya yung pagsubok sa pamilya nila ni Karen, I don't know, hindi ko alam, nananatili pa rin sa gawain, ginagamit ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit may struggle siya sa buhay niya, ang binabalikan niya yung verse na nothing is impossible with God. Diba? May mga bagay ba silang pinagpe-pray na wala pa ngayon? Most probably meron. But for them, hindi sila sumusuko kasi ang pinangahawakan ng salita ng Diyos, pangako sa kanila, nothing is impossible with God. Amen? Tama? Oh, kay Pastor BJ maganda. Alam niyo kung ano? Paabot anak nung charger ko ng laptop. Tapos masak na. Pastor Christian, patulong naman. Palawat na ako eh. Pabilis na lang ako, patapos na rin naman ako. Asan tayo kay Pastor BJ? Anong Bible verse ng Pastor BJ? Ano? Isaiah 41:10, ano yan? Fear not! Grabe, nakakatuwa. Anak, pera sa dali. Bago ko maloban. Pastor Christian, ikaw na lang. Fear not ang sabi, di ba? Kaya si Pastor PJ, walang katakot-takot. Hindi dinadaga, hindi man lang tinatamaan ng kahit anong pagkatakutan to. Una, paano matatakot si Pastor BJ? Eh lahat ng tropa nito, pulis. Tama? Kasi po ang primary ministry po ni Pastor BJ sa church na ito ay police ministry eh. Ako man, puro pulis ang tropa ko, hindi talaga ako matatakot eh. Actually, mga pulis na nga natatakot sa kanya. Ayun naman si Pastor BJ, ang haba mong Bible study niyan. Tuwa sila kay Pastor BJ. Di ba? Fear not! Sabi ko nga kahapon kay Pastor BJ, hindi ka ba natatakot? Bakit po, Pastor? Mahigit 30 ka na. Ano yung susunod niya, Pastor? Alam niyo na yun. Pero sabihin ko pa rin, hindi ka ba natatakot? 33 mahigit ka na ba, tama? 60 ka na, di ba? Ang galing lang po talaga magdala ni Pastor BJ. 60 na yan, pero parang 30 lang. Ay, hindi ka natatakot? 33 ka na. Wala ka pang girlfriend. Sabi niya, fear not, Pastor. Fear not. Di ba? Sabi ko, ang tindi mo, Pastor BJ. Di ba? May mga pagkakataon, sa sobrang fear not ang pinangahawakan ng Bible verse, nagmumotor, walang preno. Hindi ka natatakot dyan. Sabi niya, Pastor, may preno naman. Yung likod lang. Sabi ko, dapat harap at likod yan. Sabi niya, Pastor, fear not. Alam mo, iba yung fear not sa pagiging disobedient. Okay? Dahil pagka ikaw, I would remember, sa sobrang fear not nito, nagbisikleta po ito. Kwento ko lang po ito, para medyo gumanda na ng konti kwentuhan. Okay? Wala pa pong motor to. Sabi niya, Pastor, gusto ko po talaga magkamotor. Sige, mapipray natin magkamotor ka. Nagbisikleta mula IBC.
hanggang dito sa church, sa lumang church natin. Sa sobrang fear nut yung kanyang Bible verse na pinangahawakan, yung bisikleta walang preno. Hindi po ako nagbibiro. Ang masakit, bisikleta siya, no? Guwapo talaga namang gumaganon yung buhok Medyo long hair pa siya nun. Ang nangyari po, biglang promeno yung jeep sa harapan. Tapos, dahil wala sa preno, hindi niya may baba yung paa niya. Siyempre, medyo maikli lang ng konti, no? Mountain bike. Ang nangyari, dire-diretso siya. Sabi niya, fear not. Alam niyo nangyari? Bumunggo siya doon sa estribo ng jeep. Pagbunggo sa estribo ng jeep, sabi ng driver, bayad? Kasi nandun po siya sa tabi ng driver. Ang nangyari, bumangga siya doon sa estribo, lumipad siya, pasok siya doon sa, sa loob ng jeep. Tapos yung mga pasahero nakatingin sa kanya, who you? Why are you here? Diba? Pero fear not, diba? Yun ang pinangahawakan ni Pastor BJ. Pero kidding aside, kaya po si Pastor BJ, hindi takot sa gawain. Diba? Hindi po basta-basta sumusuko sa gawain yan. Pastor, sugod tayo dyan. Pastor, gawin natin yan. Pastor, ganito gawin natin. Bakit? Pinangahawakan yung Bible verse, fear not Minsan kahit walang pang gasolina, sugod yan. Bakit? Fear not Diba? Ako mawalan ako ng gasolina, matatakot na ako Siya wala, fear not. Diba? Pastor, kayo lang pinangahawakan yung Bible verse. Ako meron din mo pinangahawakan Bible verse. Alam niyo po Jeremiah chapter 33 verse 6. It is my ministerial verse. Sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah, whether it be good or whether it be evil, when you hear the voice of the Lord your God, you obey it. For everything may be well with you. Yun ang pinanghawakan ko po sa calling ko, nagpastor ako. Pumasok po ako sa Bible school, ang ganda po ng trabaho ko. Supervisor po kagad ako sa isang project na malaki, ng DepEd. Kung alam niyo po yung ginagamit ngayon sa election na sineshadan para sa election, okay? Yung company po namin is the counterpart of that. Nag-bid po kami sa COMELEC before. Pero ang ginamit namin yun sa NCEE at NIT and NSAT. So sa mga medyo mature citizen dito na nag-NCEE kayo o nag-NSAT kayo, maniwala po kayo, ako po ang gumawa ng program para checkin yun. Okay? Pagpasok ko sa Bible school, syempre binata ka Hindi ako marunong mag-ipon. Marunong akong gumastos. Wala akong naipon. Naipon ko 10,000. 2 taon ako nagtatrabaho. Papasok ko sa Bible school, 4 na taon. Wala akong pambayad sa Sabi ng Panginoon sa akin, diba, whether it be good or whether it be evil, when you hear the voice of the Lord your God, obey it, for everything may be well with you. Ang kapal pa ng mukha ko, punta ako ng OMF, bili ako ng libro. Ang mamahal pa na ng libro ng theology books. Mahina na ang 900 to 1,200. Bible, 1,500. Sabi ko, pagkamamahal naman ito. Sa recto, nung college ako, bumibili ko, 150. May extra pa May bonus pa isa pang libro Ang mahal. Naubos yung pera ko agad Sabi ko, paano to? Paano ang tuition ko? Paano ako magbabayad? Sabi ng Panginoon, balik ka sa Bible verse, whether it be good, whether it be evil, when you hear the voice of the Lord your God, obey it, for everything may be well with you. Ay ko, alam ko na. Nilili ako ng Panginoon, siguro magturo ako sa school. Okay? Para kahit paano, maging scholar ako, may kinikita pa ako sa school. Habang nagtuturo ako, dahil professional rin naman po tayo noong time na yon, meron akong pang-sustain sa pangailangan ko. Submit ako ng resume. Ang masakit, the following week, ang tawag nito, pasukan na. So wala naman nag-apply ng teacher na next week pasukan na, hating yung ma-hire ka pa. Sabi lang nung taga sa school secretary, sige, iwanan mo dito. Iniwanan ko doon. Prayer meeting, ito sa Wednesday, prayer meeting. I received a call. Alam niyo kung kanina? I received a call from Pastor Edward himself. Sino si Pastor Edward? Si Pastor Edward po yung presidente ng mission ng IBMF. At siya rin po yung may-ari ng school. Sabi niya, balita ko nag-apply ka daw para magturo. Opo, Pastor, nandun nga po yung resume ko Nakita niyo po ba? Ay, hindi. Nalaman ko lang, nabalitaan ko lang, naichismis lang sa akin na gusto mo na magturo. Oo nga po sana, Pastor, para po sana makatulong sa pag-aaral ko, masustain ako. Ganun ba?
O sige, sa Monday, pumasok ka na. Pumunta ka kay ganito, kay Ma'am Kapa, kay Ma'am Mel, para bigyan ka ng load. Talaga po, Pastor? Hindi niya po ako interviewin. Okay na yun. Kilala naman kita eh. Okay na yun. Hindi, Pastor. Ako may nagpupumilit na interview niyo po muna ako. Baka naman kailangan, may requirement po ba ako? Hindi na, okay na yun. And it sustained me. Bakit? Tama si Lord. Whether it be good or whether it be evil, when you hear the voice of the Lord your God, obey ka lang. And everything may be well with you. Marami na po kaming pinagdaanan. Ako bilang individual, si Pastor BJ bilang individual, Pastor Christian bilang individual, tanungin niyo po lahat ng pinagdaanan, binabalikan po namin lahat ng mga pangako ng Panginoon and everything is well with us. It's not perfect. Diba? May mga pangangailangan, may trouble, nagkakasakit din kami, nagugutom din kami, napapagod din kami, pinagpapawisan din kami, dumudumi din kami, pareho lang po tayo. Pero, sa kabila po noon, ang pinagkakaiba lang, ang gusto po na ibahagi sa inyo, hindi po to para magbigay na parang nagmamayabang kami. Ang sinasabi lang po namin sa inyo, humawak kayo doon sa salita ng Diyos. Kapag strong kayo sa salita po ng Diyos, o strong tayo sa salita ng Diyos, sa panahon ng tentasyon, sa panahon ng pagsubok, hindi ka basta-basta binubuwal. Hindi tayo basta nagko-compromise agad. Hindi ka kagad sumusuko. Aba, wala ka pa, hindi ka pa nangangalahati, suko ka na eh. Parang yung aso namin eh. Di ba? Nag-post ako, napilitan ako yung post ko kahapon kasi pagamitin ko siya ngayon eh. Wala nga po yung sakyan po namin eh. Pinag-commute ko, hindi sanay mag-commute eh. First, kakasakay pa lang ng Apex, bagsak na eh. Maraming mga manampal tayo ganun eh. Di ba? Binabati pala ng Diablo. Hi, kumusta ka? Lupay-pay ka agad eh. Hindi ka pa nga sinusubok ng wagas eh. Lupay-pay ka na kagad. Diba? Ang dami nga kung ano na pinapadala eh. Nagkasakit na, na-stroke na, ang dami na pinagdaanan. Pero hindi pa rin sumusuko sa Panginoon. Bakit? Eh kasi matibay sa salita ng Diyos eh. Resilient and resolve. The question here is this. Am I committed only because it's convenient? Or even when it costs something, mananatili akong committed sa Panginoon and to His Word? Mahirap pong tanong to eh. Bakit? We cannot offer anything to the Lord that would cost us nothing. Wala tayong pwede bigay sa Panginoon na hindi magkakaroon ng value sa atin. Pero ang punto dito, malalim ka ba? Pastor BJ, pinagpipray mo magkaroon ka ng kalooban sa iyo, di ba? May pangako ba si Lord sa iyo na ibigay sa iyo Panginoon ng kalooban niya? Di ba? Ano pangako sa iyo, Panginoon? Doon pa siya bumalik, fear not. Kaya po si Pastor BJ, kapag ka po pumunta sa bahay nyo, may dala-dalang chocolate, at yung chocolate niya, ang pangalan ng chocolate ay Chocnut, alam mo na, malamang ikaw yun. Ikaw yung magiging dahilan, dun, katugunan doon sa fear not niya. Di ba? I mean, let me ask anybody who are here. Pag may trouble kayo, ano pinangahawakan yung Bible verse? Ano pinabalikan yung Bible verse? Ganda po nun. Di ba? Pagtiwala sa Panginoon. Kapag ka may dinadaanan kang problema, anong pinabalikan mong verse? Kapag ka nagdududa ka sa kakayahan ng Panginoon, anong pinabalikan mong verse? Di ba? Pastor, pag may problema po ako, isa lang ang binabalikan kong verse. Alam niyo kung ano? And Judas hung himself. Kaya marami nagpapakamatay eh. Bakit? May problema, ang verse na and Judas, yun ang solusyon sa problema ko. And Judas hung himself. Bakit? Judas ba pangalan mo? Diba? Hello. Anak, mamaya pa ang invitation. Ito yung mga bata, no? Hindi pa ako sa preaching, nagpo-forward na. Diba? Binabalikan mo, mali yung verse eh. Diba? Diba? Lord, anak niyo ba ako? Diba? Nung nagdududa ako, nawawala kaligtasan. Anak niyo ba ako? Anong binabalikan mong verse? John 8:44. Ye are of your father, the devil. Oh. Ang bababaw sa pananampalataya eh. Hindi po ba? Kaya pala pag tumingin ako sa salamin, natatakot ako. John 8:44 pala.
Diba? Pag meron kayong pinagdadaanan, hanapin nyo yung comfort sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Resilient and resolved. Last, mag-enjoy na kayo masyado doon eh. Okay? Last, para pagpalain ng church. Okay? Reflecting righteousness. 1 Peter chapter 15, verse 16. But as which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be holy, for I am holy. Panginoon po ang nagsasalita po dito. Para pagpalain po ng Panginoon ang church, dapat pong makitaan ng kabanalan yung mga tao sa church. Paano pong ibig sabihin ng kabanalan? Ang kabanalan po talaga, to be honest, hindi po natin kayang maabot yung kabanalan ng Panginoon sa lupang ito. Bakit? Because of the depravity of sin. Lahat po tayo ay mayroong tinatawag na sin nature. Hindi po ba? Wala pong bata na tinuruan mo magsinungaling, pero, di ba? Hindi mo tinuturuan magsinungaling, pero hindi nagsinungaling. Lahat tayo may kakayanang gumawa ng kasalanan at anumang bahid ng kasalanan ay kadumihan. At anumang bahid ng kasalanan, hindi po tayo tataguri ang holy. Pero, paano tayo naging holy? Paano tayo naging righteous? Nung tinanggap po natin si Kristo, ang sabi po ng Book of Isaiah, nung tayo ay wala pang Kristo sa puso natin, we are described to be a filthy rags, maduming basahan. Alright? Isipin niyo po yun, ha? Ang maduming basahan, walang silbi, walang kwenta, hindi mo na may panglilinis kasi madumi na nga eh. Hindi po ba? Yung unang description sa ating makasalanan. Kaya nga, patapon tayong lahat eh. Paimpero tayong lahat eh. But because of the love of God, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on His name should not perish, but have everlasting life. Binigay ng Panginoon yung bugtong na anak niya. Ano pong nangyari sa atin? Yung pong righteousness ng Panginoon, ang atin pong tinanggap. Kaya po kung totoo, hindi pa tayo mananampalataya, wala pa tayong faith kay God. Pag tumingin ng Diyos Ama mula sa langit, pag nakita niya si Dennis, maduming basahan to, makasalanan to, paimpyerno itong tao na ito. Pero yung Dennis na nakatayo sa harapan na ito, noong November 6, 1986, in a youth service, in a youth fellowship, sa lugar namin sa countryside, I accepted the Lord Jesus Christ as my own personal Lord and Savior. Tinanggap ko po si Kristo sa buhay ko bilang sarili kong tagapagligtas. Nanampalataya po ako sa Kanya sa murang edad nung bata pa ako. At nung tinanggap ko si Kristo, pag tumingin ang Panginoon mula sa langit sa lupa, makikita pa rin niya yung Dennis na makasalanan. Makasalanan ito, pero sandali, nakikita ko yung anak ko na tinanggap niya sa puso niya bilang sarili niyang tagapagligtas. So I was covered with white. Okay? Ang nakikita, hindi yung katumihan ko, kundi yung kabanalan ni Kristo na tinanggap ko. We are made righteous. Kaya po dapat nagre-reflect sa atin yung kabutihan in all manners of life. From our conversation down to our dealings with people, dapat po nakikita po iyon. Na i-reflect po sa atin yung kabanalan ng Panginoon. Iba po sa atin, baka pag nakita ka, ito ang gusto kong itsura. Yung papasturin, yung mga tipong, Brother Erwin, di ba? Hindi lang mukhang artista, di ba? Mukhang artistahin, kamukha ni John Lloyd. Hindi Django Lloyd, kung iba yun. Iba yun. Di ba? Artistahin, pero pag iba yung dating ng tao na to ah. Diba? Iba yung pagkapogi nito ah. Bakit? Nakikita mo kasi si Kristo sa kanya. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, kung gagamitin ko po illustration na ginamit ko before, hindi naman po ako gwapo eh. Diba? Tama ba? O, tinan nyo, walang sumimik. Hindi talaga ako gwapo. Nakaka-discourage kayo. Hindi ba talaga ako gwapo? Hindi ako gwapo, hindi naman ako pangit. Tama? Wala din umimik sa inyo. Ay. Napabuntong hininga ako dun eh. Diba? Love ba mo ba ako? Siyempre. Mamaya libre kita ng sweet corn. Okay? Totoo, kahit po asawa ko, tanungin niyo po yan. Hindi po ako gwapo.
Pinagtitripan nga po ako niyan eh, kasi po yung asawa ko, mahilig po yan sa mga Korean. Diba? Yung mga Korean, hilig po yan. Misa nga po, hindi ko na makuha magselos. Pag nakita si Limin, "Hi, Limin na! Opa!" Ganun pa yan. Ganun pa. One time, share ko lang po ito, no? One time, silang dalawang mag-ina, si Cassandra at saka siya, nasa kotse kami. Monte ko ibangga yung kotse. Nag-usap sila ito sa mga Korean. Hoy, si Limin, hoy! Sino ba yung mga iba pa? Park So Jun. Akala ko Park Samil sa mga ganun lang alam ko eh. Pinag-uusapan nila. Bumanat yung nanay niya. Natuwa naman ako. Sabi ng nanay ni Cassandra sa akin, "Ho, yung daddy mo, opa yan." Natuwa ako. Nag-inspire tuloy ako eh. "Oh, opa." Bumanat yung bunso ko. "Oh, mami, opa si daddy." "Oh, pangit." Sabi ko, bumaba ka nga sa coaching to, wala kang modong bata ka. Diba? Buti pa sana kung opa Gangnam Style eh, pwede pa eh. Hindi eh. Sabi ng anak ko, "Oh, pangit." Sabi ko sa kanya, "Tandaan mo, sa dugot lamang kita nang galing. Kung pango ang ilong ko, pango ka din." Diba? "Bakit? Sa akin ka nang galing eh." Sabi niya, "Hindi, kamukha ko si mami." Paputi? Maputi din ang kilikili ko. Diba? Ba't ba tayo napunta? Diba? Ang sinasabi ko lang, diba? Kahit anong itsura hilatsa mo, dapat tayo kitaan ka ng kabutihan. Iba sa atin, guwapo ka nga, ang pangit naman ang ugali mo. Ang ganda mo nga, di ba? Mabango nga hininga mo, pero ang baho naman ang lumalabas sa mga salita sa bibig mo. Eh anong ganda nun? Dapat nare-reflect yung righteousness. Kaya po totoo, kaya po ako nagpastor. Dahil hindi po ako pogi, hindi ako pangit, sakto lang. Kasi lahat po na nakita kong pastor, kahit hindi po sila gwapo, pag tumayo sila sa likuran ng pulpito, ang gwapo. Pag umalis sa pulpito, nakikita po, pangit para talaga ito. Balik sa pulpito, gwapo. Kaya si Ate Joyce, ilam na ilam sa akin yan. Pag nasa likuran ako ng pulpito, "Gwapo mo love kanina." Hihigil ako sa'yo. Ay, kung sa'yo sa kanya, maliit na bagay. Mamaya, signan ko yung motor. Pero pag alis ko, lapag sa bahay na kami, nakakainis kami. Balik ko sa pulpito, "Pogi mo." Kaya gusto kong gawin para manatiling pogi ako sa paningin niya, gusto kong iuwi itong pulpitong ito sa bahay. At lagi ako mag-preach doon sa likuran. Bakit po? Ang sinasabi ko, kidding aside, kapag ka po kasi nasa kalooban ka ni Lord, ang makikita sa iyo ng tao, si Lord. Kaya nga po ang ganda mo eh. Kaya nga, di ba? Beauty is always in the eye of the beholder. Wala pong pangit na ginawa ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi ng Bible, the book of Psalms, we are all fearfully and wonderfully made by the Lord. Praise the Lord. Amen? Huwag na kayong tumingin sa katabi nyo. Sasabihin nyo, bakit itong katabi ko, Pastor, fearfully lang? Huwag nyo nang gawing ganun. Sabi nga po, righteousness reflecting in our life. Di ba? Pag tingnan mo, oo nga, hindi nga siya gwapo, hindi siya pangit, pero dahil Kristiyano siya, grabe, nakaka-inlove. Diba? Kaya si Pastor BJ, nakaka-inlove si Pastor BJ. Diba? Pagka magtago, baka pagkakataon na natin to. Kung pwede ko lang ipapromote dito sa di ba naka-streaming tayo? Di ba? Pastor BJ, 5'2", medium ang kabalintilitan, di ba? Medyo short hair, mind nyo na! Kung pwede ko lang ipagano, gagawin ko na eh. Di ba? Di ba? Pwede ko na i-advertisement, di ba? Pag kinasal yan, sagot ko na, barong. Di ba? Barong mula sa kasal hanggang sa pag-uwi kay Lord, kasagot ko na. But again, mahalaga pa rin yung nakikita sa iyo, Panginoon. Sa church, natutuwa po ako pag kami mga nagasabi sa church. Ang sarap po sa church nyo, nararamdaman ko po yung minamahal ako ng tao. Alam mo bakit ganon?
Kasi nagre-reflect eh. Kaya po sa church ito, bawal ang suplado at suplada sa church na ito. Bakit? Kasi si Lord, hindi naman suplado si Lord eh. Sa church ito, bawal na nagmumura. Bakit? Hindi naman nagmumura si Lord eh. Dapat sa church ito ng mga nagmamahal. Bakit? Mapagmahal si Lord eh. Sa church na ito, dapat mapagbigay ang mga tao. Bakit? Mapagbigay si Lord eh. Dapat sa church na ito, mapanalanginin ng mga tao. Bakit? Mapanalanginin si Lord eh. Si Lord tumutulong eh. Dapat patulungin din tayo. Si Lord nag-share ng gospel. Dapat nag-share din tayo ng gospel. Reflecting righteousness. Makita po sa atin yan. Let the word, okay, makinig po kayo dito. Let the word of the Lord, okay, be sabihin natin, a tool to shape our decisions in life. Okay? Yun ang maging, not only our decisions, but our relationship sa ating mga ginainggi sa relationship, sa asawa natin, sa pamilya natin, kahit sa kanino man po. Okay? Let us always use the word of the Lord to shape our decisions, our relationships, and our actions in life. Okay? And even in our attitude. When our life reflects the character of Christ, people will see Jesus Christ in you. Kaya po maraming churches nagiging people magnet. Kaya po maraming churches, okay, na pinagpipray ko, sana yung churches natin maging ganon. Okay? Na tayo po ay maraming tao pupunta sa church na ito dahil people magnet yung church. Alam niyo kung bakit? Hindi lang dahil sa may charisma yung church, kundi dahil nakikita si Kristo dun sa church na ito. Sa pamamagitan ng testimony ng bawat isa sa atin. At ang pinakamaganda dito, hindi lang makita yung righteousness sa atin, kundi mag-glorify ang Panginoon. Our obedience to the Lord. Okay? In a visible way, in our lives, how we live, okay? We are supposed to live, love, and lead ang buhay po natin ito na visible at nakikita po yung obedience sa Panginoon. And let me end with this. God doesn't bless the crowd. Alam niyo po, binibless ni Lord? He blesses commitment to His commands. Ulitin ko, God doesn't bless the crowd. He blesses commitment to His word. Ang binibless ng Panginoon yung mga tao na sumusunod, nagko-commit, nagdi-devote ng time nila sa salita ng Diyos. And to tell you, ito yung unang-una na karakter ng Book of Acts chapter 2 kung ba't pinagpala yung church na yun. A blessed church is not built on charisma, but on commitment to Christ's command. When we are rooted in His revelation, we are resilient in resolve, and we are reflecting yung righteousness ng Panginoon sa buhay natin, we will experience, alam niyo kung ano? The favor of the Lord. When we hear the favor, it is commensurate with the blessing of the Lord in our life. Ang tanong ko, anong choice mo ngayon? Do you choose to be cursed by the Lord or you choose to be blessed? Kung ako tatanungin nyo, I'll answer that question. Simple lang, I want to be blessed by the Lord. O let's devote ourselves in the word of the Lord. Let us be rooted in God's revelation. Let us be resilient and resolved. And let's reflect righteousness in our life. Let me share with you this story before I end. Gamitin ko po, sorry anak, gamitin ko yung anak mo Antonio, kuya. Si Kuya Doy, nung bata po yan, lahat po ata ng toy na gusto niya, binibigay sa kanya. He is not a spoiled brat, but talagang siguro, yung kanyang mga lolo at lola at yung mga tita at tito niya ay likas na generous. Almost every day, pupunta yan sa mall, kasama ng mga tito-tita, lolo at lola, to the point na pag pumunta kami ng Rockwell, kilala siya ng mga nagbebenta ng toys doon. Ang tawag nga sa kanya, best friend. Okay. Pag pumunta kami ng Shangri-La, may toy store dyan. Kami, uupo lang kami doon sa may hotdog stand. Doon lang kami magme-merienda. Siya nalalaro niya lahat ng mga toys doon kasi kilala siya. Ikaw man naman everyday bumibili ka ng toy.
Kaya sa bahay po, ang dami po niyang crate ng toys. Hanggang ngayon, meron pa rin siya mga crates ng toys. Pati nga yung cars, nakumpleto niya yung cars na toy eh. Pero meron isang toy talaga na nakita ko sa kanya talagang fit dito sa illustration dito. Alam niyo kung ano yun? Lego. Yung Lego, pag natapakan niya, magmumura kayo eh. Ang sakit, di ba? Yung Lego, daming pieces, di ba? Daming pieces niyan. Ang hindi ko na maintindihan, pag magbibigay sa kanya regalo ng mga tito niya, hindi na siya bibigyan ng Lego naman, tipong 10 lang yung pyesa. 100, 150 pieces. Ano naman din bubuhuin to? Eh siyempre, bata pa. Ay ko, Odoy, binigyan ka ng tito mo, ni Pastor Kenneth. Sabi niya, galing sila na ibang bansa. Binilang ka ng isang box ng Lego. Robot! Ginawa niya, binuo niya. Hindi mukhang robot. Mukhang rolang. Tapos, gawa niya, buo siya uli. Eh, yung robot, pwede mong buuin robot, pwede mong gabuin sa sakyan, I don't know, sakyan o dinosaur. Hindi niya nakita na buong dinosaur, soar lang. Tapos hanggang sa nakikita, kasi pinagmamasdan ko po siya, nakukulit na, natuturta na isip niya, parang naiinis na siya, nabubuisit na siya to be exact. Nagdadabog na, minsan tinatapon niya na yung pyesa, sabi ko, huwag mo itatapon. Kasi second floor tayo, pag na-shoot sa butas yung kahoy yung flooring eh, mawawala, hindi mo na mabubuo. Sabi ko sa kanya, anak, may mahalaga dyan. Alam mo kung ano? May papel na kasama yan, parang booklet. Sundin mo isa-isa. Binuksan naman niya. Ang galing nga eh. Buo siya ulit. Hindi pa rin niya nabuo. Sa bubuisit siya. Sabi ko sa kanya, anak, let me help you. Nakalagay naman instruction, number 1. Ito muna, anak yung mahaba. Kulay pula. Kabit natin ito. Number 2, itong gawin mo. Unti-unti, mabagal. Dahan-dahan namin binubuo yung Lego piece na yon. Hanggang sa pagdating, wala naman, hindi pa kami dapat ng oras. Siguro ng buong araw, mga 1 hour namin ginawa yon. Kasi mga 100 pieces siya eh. May maliliit pa. Hinahanap ko yung picture niya kasi pinicture niya yung sarili niya. Hawak yung robot. Tapos binidyohan pa namin siya. Sabihin mo kay Pastor Kenneth, thank you Pastor Kenneth sa gift mo kasi nabubuo ko na. Hindi ko makita yung picture na yun eh. What's the moral lesson of that story? Similar to this. Sometimes, kaya yung buhay natin, sabog-sabog. Kaya minsan busit tayo sa buhay na to. Kaya minsan annoyed tayo sa buhay na to. Because we fail to follow the instructions of the Lord. Eh, Pastor, ang hirap naman sumunod sa instruction ni Lord. Ang bagal! Diba? Gusto ko magkaroon ganito. Ang tagal bago. Diba? Unti-unti. There's a process. Follow the process. And makita mo sarili mo, mabubuo ka. May mga iba sa inyo, pumunta kayo dito, you're broken. Wasak ang buhay mo. Ang dami mong pinagdadaanan, ang dami mong problema. Wasak yung vision mo. Wasak yung karir mo. Sa magitan ng Panginoon, kaya niya buuin yan. And totoo, binigyan ka na ng tool ng Panginoon para buuin ang sarili. Wala pa paano? You open the scripture and follow God's instruction. And makikita mo, unti-unti, nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon ng ganda yung buhay mo, nagkakaroon ng direksyon ng buhay mo. At makikita mo, pag nabuo yan, in the process, you will see the guiding power of the Lord. You will see the blessing of the Lord. You will see your full potential. Ayaw, simple lang naman gagawin mo eh. You commit to Christ's command. Totoo, may isang step na hindi ka sundin doon. Sabi nga kay Kuya, kay Doy doon, anak, huwag na natin ilagay ito, Dad. Sabi ko, ilagay natin. Sabi niya, huwag na ilagay yung sword. Kasi wala namang kwenta yung sword eh. Anak, dinisenyo na may sword yan. Ilagay mo yung sword, makikita mo kung gaano kaganda yan. Minsan yung mga buhay natin, huwag natin gawin to. Huwag natin sundin to. Okay na itong ganito. Huwag natin talikuran ng bawat. Huwag tayong tumalon ng step. Maganda, detalyado, sundin mo ang palooban ng Panginoon sa iyo. At instruction ng Panginoon sa iyo. And you will see the blessing of the Lord in your life. Hindi ko alam kung ano gagawin sa iyo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi palimutan ko sa buhay ko eh. The Lord is still at work in my life.
And up to this very point in time, I'm still doing and trying to do kung ano yung instruction ng Panginoon sa akin because I don't want to miss His blessing sa buhay ko. And I'm so afraid to skip a bit of instruction ng Panginoon because I know in my life I will fail. And if I fail, I will fail my family. Takot na takot ako doon. I always go back to the instruction of the Lord. Ate Joyce and I, may mga pag-uusap kami. This week, sabi niya, Love, pag-aralan natin yung fasting. Kapag tayo mag-aralan ng fasting, nasa coffee shop tayo. Pag-aralan natin yung fasting. Sabi ko, sige, pag-aralan natin yan. But I don't want to engage, hindi pinag-aaralan. Pag-aralan natin detalye per detalye. Bakit? Mahirap magkamali. Mahirap magkamali. Mahirap, hindi lang patungkol sa intention yan. Hindi lang patungkol sa kung ano yan. It is about life. It is about our future. Ganon din. Ang masakit, para kasi Kuya Doy nung una. Ako na bahala sa broken pieces na to, bubuhin ko to. Diba? Kaya pag buo mo, pag tingin mo, pangit. Kaya pala pangit. Bakit? Susunod sa instruction eh. Magdadahilan ka na lang. Sabog-sabogin Lego mo, ang tawag po dyan, art. Hindi art yan. Kasi may disenyo sa iyo, Panginoon eh. Kung dinisenyo ka ng Panginoon para maging engineer, dinisenyo ka niya para maging engineer. Kung dinisenyo ka para maging isang may-ari ng negosyo, dinisenyo ka ng Panginoon para maging may-ari ng negosyo. Kung dinisenyo ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, dinisenyo ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kung dinisenyo ka ng Panginoon para maging musician, dinisenyo ka ng Panginoon para maging musician, not for your own benefit, but to give glory unto the Lord. Problema, paano makikita yung disenyo sa'yo ng Panginoon? Kung lalagpas ka sa mga instructions niya, ayokong gawin yan. Ayokong gawin ito. Eh, yung pagpunta ng ala sa church, minsan ka na nakikinig na salita ng Diyos eh. Nawawala ka pa eh. Eh, mas lalo na. Kung hindi ka na nakikinig na salita ng Diyos sa church, di ba? Hindi ka pa nananalangin. Eh, malaking problema mo. Eh, lahat na nga ngayon naka-provide na eh. Gumawa tayo ng YouTube. Gumawa tayo ng journal. Lahat nandun na. Babasahin mo lang, ayaw mo pa rin. Tapos pag may problema ka, tatakbo ka pabalik sa pastor mo. Pastor, libado mo. Ito, sandali, ituro ko na dati pa yan ah. Pakinggan mo yung preaching, masasolve yung problema mo. Minsan din na tayo nakikinig eh. Alam bakit? Mahirap makinig ang nagbibingi-bingihan. Mahirap turuan ang ayaw magpaturo. Mas madali pang bigyan ng direksyon yung walang direksyon na buhay na gusto na magkaroon ng direksyon at tumatalima sa Panginoon. You want direction in your life? We want the blessing of the Lord? Commit to Christ's command. Sabi ng Bible professor ko ng Bible school, a single passage in the scripture has at least 1,000 of application. Ganong kayaman. Subukan mo isa lang Bible verse. One Bible verse a day. I challenge everyone. And commit to that. Sabi sa ng Panginoon, love your neighbor. O di mahal mo yung neighbor mo. Ang instruction sa ng Panginoon, love your enemy. O magmahal ka ng kaaway mo. Padalahan mo ng pandesal. Diba? Padala mo ng kape. Share the word of the Lord. O di mag-share ka ng salita ng Diyos. And makikita mo your full potential. Ay, grabe. Ito pala yung disenyo sa akin ng Panginoon. And you will see the blessing of the Lord. Not only the blessing of the Lord, but the abundant blessing of the Lord. Sana po naging hamon sa atin. Tumayo po tayo lahat and let's pray. Panginoon namin dakilang Diyos, we are so thankful and grateful for the abundance of your word, Panginoon. Nagkaroon kami, Panginoon, hindi lang po kami nag-enjoy makinig ng salita mo, kundi, Panginoon, nabusog din kami, Panginoon, ng salita mo ngayong umagang ito. And I pray na hindi lang basta namin napakinggan yung salita mo ngayong umagang ito. Kung hindi, Panginoon, mai-apply namin sa buhay namin ito. And I pray, kung meron po kapatid dito, Panginoon, naguguluhan, naliligaw ng landas, pero naghahanap ng blessing sa iyo, turuan mo sila, Panginoon, bumalik sa salita mo at tumalima sa mga prinsipyo na tinuturo mo dakilang Diyos.
At hindi lang ngayon basa-basahin, kundi apply namin, Panginoon. At makikita namin, Panginoon, sa buhay namin, na if we will not commit to your command, Lord God, we will miss the blessing absolutely. Ang mahirap, Panginoon, yung mamiss namin yung mga ibibigay mo para sa amin dapat. Kasi naging sumail kami sa iyo. Hindi kami sumunod sa salita mo. Lord, continue to encourage us, continue to empower us, and continue to equip us to your word, Lord God, and to your grace, Lord God. And again, you bestow your blessing upon each and every one of us this morning. In His name we pray. Amen. Are you blessed? Sana